Mga kapwa ko mananampalataya, alam naman po natin na sa panahon natin ngayon ay masyado ng masama ang mga tao. At kung mapapansin natin na kung ano pa yung masama at hindi kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, yun pa yung ikinakatuwa ng mga tao. Yun pa yung mga gustong gawin ng mga tao. At kung ano yung tama, kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, yun pa yung mali sa maraming tao ngayon. Pero alam nyo, let us fix and focus our eyes unto Jesus. Ang hawakan natin yung katotohanan ng ating narinig galing sa Panginoon. Huwag tayong makikiayon sa mga tao ngayon na kung saan ayaw na nila sa katotohanan. Kung meron kang kakilala na ayaw sa katotohanan din, speak the truth because we are a pleasure of God, not a pleaser of men. Tandaan po natin yan, and time will come, tayong lahat po ay hindi haharap sa tao. Haharap tayo sa Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari, Panginoon ng mga Panginoon. Kung sa panahon natin ngayon ang katotohanan ay baliwala na at mali na sa karamihan, then manindigan ka, ipaglaban mo yung truth. Ayaw man nila, just speak the truth, preach the truth, teach the truth about the Word of God, about the Lord Jesus Christ. Huwag nating papalitan ng kasinungalingan ang katotohanan ng Diyos para lang ma-please ang sinumang nakikinig sa atin. Sabihin natin yung truth dahil mahal natin ang Diyos at mahal natin sila. Because if we love God and if we love somebody, hindi tayo pwedeng magsinungaling kasi ayaw nating mapahamak sila. And nasa kanila na po yun kung tatanggapin nila yung katotohanan, yung salita ng Diyos or ere-reject nila. As long as, kapatid, kaibigan, sinabi mo yung katotohanan at hindi nila tinanggap, wala na tayong pananagutan sa kanila. Again, be strong, be firm, huwag tayong matakot, sabihin yung katotohanan, huwag tayong mag-agree sa mga mali, kahit mag-agree ang karamihan, mag-agree tayo sa truth patungkol sa Diyos at sa mga utos ng Panginoon.